binabalik ko kay Presidente. Mr. President, alam mo, ikaw single vote lang naman ng speaker. Ayusin natin ito. Kawawa ang taong bayan sa ginagawa ninyo. Hindi ang panahon ay naaayon sa pagbabago ng saligang batas na ganitong paraan. Nakita nyo naman sa Senado, nagkakalat na sila. Anong klaseng administrasyon na ito na hindi mo masaway ang iyong speaker at ang iyong mga nasa House at ginagawang daily press conference ang pag-atake sa Senado? Ganito ba ang gobyernong gusto ninyo? Ganito bang administration na dapat inyong pinamumunuan? So, sa tingin ko, ang tagal na. Ang tagal na at kailangan na siyang pumasok at sabihin, I mean, even a national address to the people. Ano ba talaga ito? Kasi nakikita natin every step of the way. Deception, diversion, deception, diversion, deception. Sayang ho yung political capital ninyo. Ma'am, bilang isang political strategist, baka may libre kang payo, maliban yung kanina. Ayaw ko magpayo. Libre. Libre. Alam mo, mahirap ito kasi sa simula pa lang, walang accountability, walang transparency sa process. Dininay nga eh. Bakit mo i-deny? Kumbaga ma'am, na-trap na ba sila? Parang nasa point of hindi na sila makabalik? Oo, sa tingin ko na-trap na sila kasi kaya tapon ng putik sa Senado. Nabanggit nga ni minsan ng isa, Senator Joel Villanueva sa una pa niyang mga privilege speech na kami dito sa Senado, hindi kami abala sa paggawa ng resolusyon in support doon sa mga leader namin. Oo, mas abala sila kung paano tututukan, paano mapaganda, kung ano man yung mga panukalang batas kesa sa palaging naglalabas ng resolusyon in support. Kasi kung mapapansin din natin, siguro patama ito sa makailang beses na pagpapalabas ng resolusyon in support sa liderato ng speaker, sa kamara, sa kabuuan. Yun ang naging pitik nila. So, tingin mo, magandang strategy yun na, kumbaga, show of force na kami ay nagkakaisa. Hindi yung maganda. Takot lang ang mga congressman dahil hawak ni speaker ang pondo para sa kanilang distrito. Siguro, yun ang dapat. Kaya nagugulat ako, walang nagsasalita. Dati may mga makikisig at talagang matatapang na congressman. At ang nakakalungkot dito, parang isang click na lamang ang House of Representatives. Yung daily mag-press conference ka, tapos ang pinag-uusapan lang nyo, batikos sa Senado at sabihin, ipass nyo na yan or else. Paano ka magiging or else? Yung mga congressman, kayo elected by district. Pero yung mga senador, nationwide yun. So malaki ho ang constituency nila. Alang naman pumikit ang mata nila sa ginagawa ninyo. Diba? So, sana maintindihan natin kung bakit yung saligang batas natin was designed as such. Na ang House of Representatives, 3 years, maximum of 9 years. Ang Senado, 6 years, maximum of 12. Hindi ho yun arbitrary. Talaga hong sinadya na ganun, mas matagal ang senador dahil nationwide at may role ho silang ginagawa in the removal of a sitting president. No? Ang House of Representatives, hindi ho siya continuing body. Every 3 years. Wala hong naiiwan dyan. Lahat sila tumatakbo. So, by design ng ating framers ng saligang batas, ang presidente, isang term na 6 years. Pwedeng hindi kayo sumang-ayon doon dahil sa isang magaling na presidente, yung 6 years maliit. Pero sa isang worse na presidente, yung 6 years matagal. Pero yun ho ang saligang batas. 6 years sila, ang presidente, ang vice president. At makikita nyo yung 6 years na andyan pa ho yung senador na hinalal nyo prior to the election of the president. So, continuing body ang Senado. Yun ho ang kailangan yung tandaan. Opo. Bago lang si partner MJ ulit,
Ma'am, maliwanag na po ba, kayo po ba ay naliwanagan kung ano nga ba talaga ang specific na gusto ng Marcos administration, lalo na si Pangulong Bongbong Marcos, or needed pa na i-expound yung yung pangangailangan natin na dapat baguhin itong ganitong sinasabi ng ating konstitusyon? Malinaw na ba sa'yo? At meron ba kumbaga parang pinag-aralan ng husto? Kasi si Senador Chis Escudero parang nakukulangan pa eh. Hindi rin niya magets kasi kumbaga halimbawa itong unless otherwise provided by law lang. So kumbaga yun lang yung mga kataga na idadagdag, pero yung paliwanag talaga kung pinag-aralan ano yung mga datos, kasi kailangan din natin na data driven din yung mga gagawin natin. So tingin mo sapat na ba or nakukulangan ka rin or kailangan na rin na iobliga natin si Pangulong Bongbong Marcos or yung administration na maipaliwanag ng gusto para mas madaling maintindihan ng ating mga kababayan? Alam mo, ang kailangan siguro nilang ipaliwanag at lagyan ng datos is the 60-40. Okay. Yung land ownership, no? Maraming tutol dyan kasi maraming oligarchs ng ating bansa. Ang of course gusto nila sila ang may control ng land assets. Joint venture, yung iba, dami, asawa, parang yung 60-40. Pero babalik tayo ang Vietnam, hindi nag-open ng ganong kalaki sa land ownership. So, depende sa anong programang kaakibat ng amendment na yon. Kung ako, advocate ako ng Federal Parliament, structural yung akin, hindi certain provision. Meron sinasabi advertising, education, nagagawa ho yun ng public service, na open nga ho yung telecompany services sa foreign ownership. 'Di ba? Nabukas ho yan. So, wala nang hadlang. At titingnan ninyo yung model sa renewable energy. Legal opinion lang ho yun ng DOJ. Nabuksan ho ang energy sector sa dayuhan. So again, babalik tayo. Pwede ba kayong maging specific? Ano yung gusto nyong paltan? At ano ang ipapalit? At ano ang basehan? Kasi nakita natin dun sa testimony ng mga ahensya sa gobyerno the other day dun sa constitutional revision. Clearly, tayo ay highly regulated policies. There is infrastructure problems that is handled by the executive. There is corruption when 20% of your GAA is lost to corruption. That will not be cured by the saligang batas. So, ano talaga yung gusto nating i-cure? Kasi lahat ng kapangyarihan nasa presidente para mag-attend sa infra, mag-attend sa corruption, mag-attend sa regulatory climate. Hindi mo kailangan ng pagbabago ng saligang batas. Ma'am, doon po, ibang paksa naman ma'am, aside sa PI. Doon sa naging pahayag ni dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, yung cocaine at saka fentanyl, sa tingin niyo po ma'am bilang matagal na po sa pag-oobserba sa mga usaping politikal, sino po nagdikta ng public opinion sa dalawa? Mahirap na tanong yan, no? Ang nagdikta sa aking pagkakaunawa ay si President Duterte. Kasi nagsabi, diniin, hindi sumagot yung isa. At ang sinabi, hindi, fentanyl lang yan. Apekto ng fentanyl. Natutuwa ako na si DOH Secretary, si Tete Herbosa, pumasok at in-explain sa public, ano ba yung fentanyl? Yung fentanyl ho, parang sa parang pandikit. Masakit ang siko mo, didiktan. Yun ho ang fentanyl. Painkiller. Painkiller, oo. Iba ho ang droga. Ang droga, naapektuhan ang iyong pag-iisip, naapektuhan ang iyong kalusugan. So mahirap i-compare yung dalawa. Ngayon, kung pag binanggit mo ang pangalan ng Pangulo, kahit sinong Pangulo, sa anumang bansa, at nadagdag yung user, droga,
yun ho ay nagkakaroon ng agam-agam sa taong bayan. Kasi iniisip niya, totoo kaya ito? Paano kaya ho yun mapapagkatotohanan? Di ba? Paano yun mawawala? Hindi mo na lang papansinin. Pag hindi ho nyo pinansin, yun nga yung tinatawag sa communication, na-frame ka. Hindi ikaw nagsasalita, hindi ikaw nagdedepensa, pero yun na ang isip ng taong bayan. Napakahirap nun. Kasi kalakip niyan ay ang tiwala sa leader. Tsaka parang ano din ma'am, no? Na habang tinitira mo si former President Duterte, parang ang narrative parang lalo siyang lumalakas. Oo, Bilang veterano sa politika. Ay, no? naku, alam mo, ayan, tama ka dyan, MJ, no? May 6 na taon tayong pinanood natin. 6 na taon kay President Aquino, 6 na taon kay President Duterte. President Aquino, pag tinitira mo, anong epekto? Kay President Duterte, pag tinitira mo, anong epekto? Ganon din siguro yung anak, no? So, yung brand saliency ng mga presidente magkakaiba. Si GMA, tinitira. 9 years siya, natapos niya yung term niya. Pero talagang trabaho. So, ito, hindi ko alam kung Teflon si President Duterte. Hindi ko alam kung Teflon-like ang Duterte brand. Pero nakikita natin sa mga numero ng lahat na nagsasurvey, consistently, pag tapon mo ng putik, medyo gaganon pero lumalakas. Si Presidente hindi. Si Presidente Duterte, pag tapon mo ng putik, kasi lumalaban. Umaangat. So, imaginein mo, natapos ang term niya with a high approval and trust rating in higher than 75%. So, that in itself is already something that those who are hitting the Duterte family to think of. Kasi very rare na nagtatapos ang isang liderato na ganong kataas ang approval at ang trust rating.